Sa video na ito, tatalakayin natin ang pinakabagong balita tungkol sa AFP Modernization Program dahil may halo itong good news at bad news. Mahalaga na masundan nyo ng mabuti ang bawat detalye dahil may mga importanteng development sa budget at acquisition ng ating militar na malaki ang magiging epekto sa pag-build up ng ating lakas militar. Simulan natin sa bad news. Sa ginanap na Bicameral Committee, nangyari ang kinatatakutan ng marami sa atin, ang bawiin ng 20 billion pesos na dinagdag ng Senado sa Program Fund ng AFP Modernization Program ngayong 2026. Binalik ng Bicameral Committee sa 40 billion pesos Program Fund at 50 billion pesos on Program Fund. Hindi natin naintindihan kung bakit tila hindi na pinaglaban ng Senado ang nauna na nilang napagkasunduan, at basta na lang ito pumayag sa gusto ng Kongreso. Ang 40 billion pesos ay halos sapat lamang para pambayad sa mga Multi-Year Obligation Agreements o MYOA ng mga proyektong inaprubahan pa noong mga nakaraang taon. Napakaliit na lamang ng matitirang halaga para sa mga bagong proyekto. Gayunpaman, kung may masamang balita, may maganda ring balitang lumabas. Nito lamang ika-18 ng Disyembre, ang Department of Budget and Management ay naglabas ng isang Special Allotment Release Order na nagkakahalaga ng 15 billion pesos, ang pinakamalaking SARO na inilabas sa buong taong ito. Bagamat hindi detalyado ang breakdown ng naturang pondo, malinaw na nakalaan ito para sa implementasyon ng iba't ibang acquisition project sa ilalim ng revised AFP Modernization Program. Bakit ito good news? Dahil sa release na ito, ang kabuuang SARO na nailaan para sa AFP Modernization Program ngayong 2025 ay lumampas na sa 48 billion pesos, mas mataas ng mahigit 13 billion pesos, kumpara sa 35 billion pesos program funds na orihinal, na inilaan para sa taong ito. Bago ang pinakahuling release na ito, nakapaglabas na ang DBM ng halos 33 billion pesos, hanggang ika-5 ng Disyembre. Nangangahulugan ito, na 2 billion pesos na lamang sana ang natitira, sa program funds ng AFP Modernization Program. Malinaw na ipinahihiwatig nito, na ang sobrang halagang inilabas, ay bahagi na ng on-program funds, na posibleng naunang hiniling ng Department of National Defense, para gamitin sa fiscal year 2026. Ito ay malinaw na pagpapakita, na maari talagang maibigay, ang mga nakasaad na on-program funds, sa AFP Modernization Program, 50 billion pesos ang on-program fund sa AFP Modernization Program ngayong 2026, kaya sana, ay katulad ngayon, ay maibigay din sana sa 2026 ang on-program fund. Sa kasaysayan, ang on-program funds ay madalas gamitin upang simulan ang malalaking acquisition o mid-scale projects, lalo na yaong mga proyektong binabayaran sa isang bagsakan, kapag hindi sapat ang program funds, karaniwan sa huling bahagi ng taon. Sa paglabas ng 15 billion pesos na ito, hindi maaaring isantabi ang posibilidad ng isang bagong acquisition para sa Philippine Navy, tulad ng karagdagang Malvar class o Rizal class vessels. For reference, naglabas ang pamahalaan ng 2.7 na bilyong piso bilang down payment para sa Rizal class noong 2016, at 3.75 na bilyong piso naman para sa Malvar class. Bagamat mas mataas na ang mga gastusin ngayon dahil sa inflation, ngunit ang 15 billion pesos na ito ay sobrang-sobra pa rin, sa kailangang down payment ng karagdagang 2 frigates. Mahalaga ring tandaan, na ang Malvar class acquisition ay nagsimula noong Disyembre taong 2021, kasunod ng paglabas ng down payment SARO. Ngayon, sa muling paglabas ng isang malaking SARO ngayong Disyembre, lumilitaw ang posibilidad, na may nagsimula na namang bagong acquisition program, na maaring sa Philippine Navy, maari ring sa Philippine Air Force, or baka meron din sa Philippine Army. Kung ang Philippine Navy ay may napipintong acquisition ng 2 frigates, ang Philippine Air Force ay may pag-uusap na sa isang squadron ng KF-21 Boracay, ang Philippine Army naman ay mga BrahMos missiles, isa sa kanila ang siguradong pinaglalaanan ng 15 billion pesos na ito, or baka, silang tatlo ang maghahati nito, down payment lamang ang kailangan para mag-umpisa ng acquisition, at ang 15 billion pesos na ito ay siguradong marami ang mauumpisahan. At hindi lang yun ang good news, dahil may isa pa.
Kamakailan, inaprubahan ng US Senate ang PERA Act, at kapag ito ay pirmado na ni President Donald Trump, magbibigay ito sa Pilipinas ng $500 million kada taon mula 2026 hanggang 2030, katumbas ito sa humigit kumulang 25 billion pesos taon-taon. Ang kabuuang halaga ay $2.5 billion, na maaaring ibigay sa anyo ng US military equipment. Good news, hindi ba? Pero hindi lang yan, may karagdagan pang $1 billion, para naman sa possible loan, bilang suporta sa modernisasyon ng AFP at Philippine Coast Guard, kung nanaisin ng Pilipinas na umutang. Ngayon, ang tanong, saan mapupunta ang pondong ito? Ayon sa Max Defense Philippines, unang bibigyang prioridad ang C4 E-Star at cybersecurity capabilities. Ito ang mga sistemang tumutulong sa command, control, communications, intelligence, surveillance, at reconnaissance, mga kakayahang kasalukuyang pinapalakas ng Department of National Defense at AFP. Sa mga nagdaang taon, napatunayan ng AFP na kahit limitado ang firepower, malaking bentahe talaga ang maayos na koordinasyon at kontrol sa pagitan ng lahat ng security forces. Pero malinaw rin na kailangan talagang punan ang kakulangan sa long-range firepower at maritime defense. Dito pumapasok ang M142 HIMARS, na inaasahang isa sa mga top priority. Ang sistemang ito ay kayang gumamit ng parehong guided at unguided rockets, at epektibo sa short hanggang medium range, isang malaking dagdag sa kakayahan ng Philippine Army. Isa ring posibleng makuha, ay ang Navy, Marine Corps Expeditionary Ship Interdiction System o NEMESIS. Ang missile system na ito, ay nasubukan na sa Pilipinas ng US Marine Corps, at base sa mga ulat, mas anay na rin ang ilang tauhan ng AFP sa operasyon, at maintenance nito. Ang kagandahan ng NEMESIS, magaan, mobile, at madaling itago. Maaari itong e-transport gamit ang C-130 Hercules, at mas discreet kumpara sa mas malalaking coastal defense systems. Bagamat mas short ang range ng Naval Strike Missile kumpara sa BrahMos, sapat na ito para sa mga northern at southern maritime corridors, kung saan posibleng gumalaw ang kaaway. Kasama rin sa mga posibleng proyekto, ang Marine Air Defense Integrated System o MADES, isang short-range air defense at counter-UAV system. Ito ay dinisenyo para labanan ang mga helicopter at drones gamit ang 30mm chain gun, Stinger missiles, at electronic warfare systems. Muli, ito ay nasubukan na rin sa Pilipinas. Para naman sa Philippine Air Force, may mga inaasahang upgrade sa Cessna C-208 Caravan para gawing ISR platforms, modernisasyon ng mga S-70I Black Hawk helicopters, pati na rin ang C-130 Hercules. Mayroon ding plano para sa 3 bagong multi-engine trainer aircraft, at 7 training helicopters. Hindi rin maiiwan ang Philippine Coast Guard. Inaasahang makikinabang sila sa pondong ito, sa pamamagitan ng karagdagang small response boats, mga maliit na UAV, at pagpapabuti ng Coast Watch system, kabilang ang pagpapalit ng mga luma at worn-out na kagamitan. Gayunpaman, dahil limitado pa rin ang pondo at napakalaki ng pangangailangan, hindi inaasahang gagamitin ang PERA funding, para sa multi-role fighters, gaya ng F-16 Viper.